Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlog at bagong episode ng ating pag-usapan ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Ang pag-usapan natin today patungkol dito sa magiging tandem sa eleksyon sa 2028, pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, kasama si Amy Marcos, Robin Padilla, Richard Mata, GB Henlo, at si Jimmy Bundok. So sila yung mga nangdoon, mga imbitado, no, sa Malaysia. So sa speech ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, mahaba-haba yung kanyang speech, pero ang nag-ano talaga doon, tumatak sa isipan ng karamihan, ay yung sinabi niya na sa 2028 hindi siya tatakbo. Yun lang sa isip ko, hindi siya tatakbo. Pero basahin natin yung kanyang sinabi. Nandito yun in-upload ko yun sa aking Facebook. So basahin natin. Wag lang yung kanyang wag na lang natin panoorin yung video. Siguro napanood na ninyo yon kasi inabangan ng lahat ang mga halos ang etong ating Vice Presidente at sa yung kanilang Independence Day na programa doon. Medyo pangit lang yung ano nila, signal, no? Patay-patay yung signal. At saka mahina yung talaga signal nila. Nawawala-wala yung kanilang pagsasalita. Putol-putol, no? So dito tayo sa post. Ito yung sabi. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager. Ako ni Inday Sara Duterte at Amy Marcos. So ibig sabihin sa 2028 hindi ito tatakbo. Hindi siguro siya tatakbo. Kasi sinabi na yan niya na kailan ba niya sinabi? Basta nung sinabi niya ito, nung nag-rally kampanya, na hanggang dyan lang siya, tapusin lang niya itong 3 taon niya, parang hindi na siya tatakbo sa 2028. At kanina sinabi niya kay Jimmy Bundok na ibigay niya yung kanyang kumbaga kanyang pwesto, no, kay Jimmy Bundok. So ito yun, si Jimmy Bundok tatakbo ito ulit. Itong Duterte 7 na natira, tatakbo yan. Ewan ko lang kung sino ang may dagdag dyan, no? So eto Dumar sa 2028, Duterte Marcos pa rin sa 2028. Ang kakaiba lang dito, kasi Duterte ang presidente, Marcos ang vice. At ang kakaiba, dahil puro sila babae. Meron na ba tayong naging pangulo at vice presidente na puro babae? Parang first time pa lang siguro. Pero eto, maraming dito, maraming mga DDS na tataas ang kilay dito. Dahil maraming galit nga sa mga Marcos, no? Kahit ako hindi talaga ako maka-Marcos.
So kung sakali man na magtandim talaga ito, kasi sinabi na ni Robin Padilla pero doon natin malalaman pag mag-file na talaga sila ng candidacy nila sa October 2027. So wala na 3 taon, 2 taon na nga, sabi lang ni Robin kanina 2 taon na lang. Kasi 2027 yun ang pag-file ng candidacy. So ito, kung matuloy ito, hindi ko lang alam kung gaano sila kalakas. Kasi na ngayon, na sira talaga yung pangalan ng mga Marcos dahil sa ditong nangyari sa pagkidnap kay Tatay Digong. Pero may good news, may good news kay Tatay Digong, pero isiparit natin yan ng vlog, at etong ginawa nila sa QGC at etong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, so eto, pag magawa ni Amy Marcos yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na si Amy Marcos ang magpapauwi kay Tatay Digong, bakit siya ang magpauwi? Hindi naman siya ang sabi niya, dapat si Amy ang magpabalik o magpauwi kay Tatay Digong. Hindi naman daw siya o hindi si Inday Sara ang nagpadala doon sa Dahig. Kapatid naman ni Amy Marcos ang nagpadala kay Tatay doon sa Dahig. So, yun. Siguro kung mapauwi talaga, pero kung makakauwi naman si Tatay dahil sa kanilang doon sa Dahig, pag-file ng interim, so hindi ibig sabihin makauwi si Tatay Digong ay dahil kay Amy Marcos. Kung hindi, dahil yan sa interim, kung baga sa Pilipinas pa nag-file ng yung bill, piyansa, para temporary makalabas yung inaakusahan. Kasi inaakusahan ba lang naman, wala namang kaso, yun. Ni sa Pilipinas wala nag-file ng kaso dyan kasi walang ebidensya. Ngayon, doon sa Dahig, lalo na doon sa Dahig, anong ibigay nila doon na ebidensya? Diba? So, mahirapan talaga sila dyan. So, ngayon, eto, Duterte Marcos pa rin. Unit team again. Pero sa akin, analyze guys, hindi ito katulad ng kalakas ng unit team. Kasi sirang-sira talaga ngayon si Marcos at damay talaga si Amy dito. At maraming tatakbo sa pagka-vice presidente. Ito sa PDP Laban, ito na talaga yung kandidato nila, si Vice President Sara at si Amy Marcos. Kumbaga inadapt nila si Amy Marcos sa kanilang partido, at yan ang suportahan nila sa pagka-vice presidente. So walang tatakbong vice presidente na Bongo, walang tatakbong vice presidente na Bato, kasi yun ang inaasahan yung Duterte Go. Parang malabo, hindi lang natin alam. So ngayon, sa ibang partido may tatakbo dyan. Sa partido ni Villar, baka si Villar mismo ang tatakbo pagka-busy, independent. Diba? So kung tatakbo si Villar, so may choices ang mga tao, kasi maraming ayaw din kay Amy. Sa mga DDS, hati talaga ang mga DDS.
hati. Lalo-lalo na sa Davao. Si Basti nga mismo nagsabi, hindi kita binoto. Number 14 ka doon sa Davao. So ngayon, dito naman sa mga Dilawan, baka Risa at saka si Lini Risa, pero baka si Risa ang magpresidente ngayon at saka si Leni ang mag-vice, or si wala, ewan ko lang yung sa mga lalaki, kasi kakabalik lang nila sa Senado at saka questionably pa yung pagkapanalo nila. Diba? So sino pa sa partido nila ni Lacson, ewan ko lang kung sinong tatakbo. Silang dalawa lang naman yan, sige takbo. At saka ngayon kakapanalo lang nila sa pagkasenador, tatakbo sila ulit, mag-love team na naman silang dalawa. Sabi nga ni Lacson nung 2022, ayaw na niyang tumakbo ulit. Tumakbo man ulit. Si Isko ganun din. Kasi okay naman yung kay Isko, kasi hindi maganda yung pagpamalakad sa Maynila, kaya siya tumakbo ulit, no? Bumalik pagkadugyot ng Maynila. So yan guys, sa partido ni Tambaluslos, baka si Tambaluslos tatakbo, hindi lang natin alam kung sino yung kanyang katandim, or baka meron silang ibang patakbuhin, no? Malay natin diyan sa mga Tulfo brothers, baka mag-alyansa ang partido ni Bongbong at saka ni Martin, at isa lang ang mga kandidatong suportahan nila. Kasi sa tingin ko wala kahit anuhin mo walang makuha pagkapangulo. Sino? Sino? Si Martin. Sinong busy niya? Si Tulfo. Hindi lang natin alam talaga. Si Escudero, makatatakbo na ulit niya ng pagkabisi. So yun lang mga posibilidad talaga na mga kandidatong nakikita natin na tatakbo. At itong mga nag-graduate na, natapos ang kanilang termino, Bong Revilla, Chingo Estrada, Grispo, Binay, at sino pa yung isa? Si Coco, Coco Martin, si Coco Pimentel, 5 sila. Hindi lang natin alam yung mga iba dyan, baka tatakbo yun sa 2028. Yun ang abangan natin. Pero itong Duterte Marcos ulit, parang baka nga ito nga, no? Baka nga ito magtandim. Nako, kasi na talaga ni Robin ewan ko lang, baka joke lang ni Robin yun. Malaman lang natin yan guys sa 2027 at saka sa ngayon December 2026, kasi naman yan, sabihin na ni Inday kung tatakbo ba talaga siya o hindi, kasi pagka 2027 October filing na. So bakbakan na talaga ito guys. Wala nang pangundangan, ang paninira at lahat-lahat na, no? Pero sabi nga ni Inday kanina, hindi tayo babagsak, hindi tayo mapababagsak ni numan. Di ba? So abangan natin. Marami tayong abangan. Abangan natin itong impeachment, kung uusad dito sa 20th Congress. Kasi yung ngayon, impeachment parang bula,
Parang bola, pinasapasa. Binalik sa Kongreso. Ang Kongreso ayaw tanggapin. So, asa napupunta yung impeachment? Parang may sakit na nakakahawa. Walang to tatanggap. Ano ba yan? Saan ang ano niyan? Saan ang bagsak niyan? Basura. Sa basurahan. Kasi wala naman eh. Wala na, ano na ng Senado. Wala na. Tapos wala na Senado. Tapos na sila. Babalik yan sila sa July pa. O ang Kongreso matapos sila sa 30. Meron ng mga bagong congressman, mga bagong senador. Ngayon, asan na papunta yung impeachment? Kasi wala na eh. Binitawan na yan ng senador. Ayusin ninyo yan muna. Yung impeachment ninyo. At saka kung maayos na ninyo, pwede na nyo i-file ulit. Pwede nyo i-file ulit at ibalik sa Senado. Di ba? Ganun yun. So, yun guys. Yun ang mga aabangan natin. Marami tayong aabangan sa mga darating na araw. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.